Sa video na ito, subukan kong ibahagi sa inyo ulit ang 7 magagandang aral kung paano magtagumpay sa buhay. Mga aral ito na mula sa founder ng Jollibee na si Bustuni Tan Caktiong. Alam ko narinig nyo na siguro ito dahil halos lahat ng mga motivational speaker ay palagi itong tinuturo. Magandang pagpupulutan ng aral kasi ito lalo na sa mga gustong magnegosyo at sa may mga balak magnegosyo. At sa hindi pa pala nakakalam, ang founder ng Jollibee ay hindi din nagmula sa mayamang angkan. Ibig lang sabihin nito, ang pagyaman ng isang tao ay hindi nakabase sa katayuan ng buhay mo o sa katayuan ng pamilya mo. Mahirap man ang pinagmulan o mayaman, lahat talaga pwedeng magtagumpay. Kailangan lang nito ng determinasyon, pagpupursige, sipag, pagtitiis, diskarte at pasensya. Sana subukan mong tapusin ang video na ito at promise may matutunan ka dito. Pero bago po yan, maraming salamat po ulit sa inyong lahat at nagtitiis sa channel natin. Sana magtagumpay po tayong lahat. At kung handa ka na, let's go! Number 1, huwag matakot sa failure. Ang advice na ito ay madalas kong nabanggit na sa mga nauna ko pang video. Sabi nga ni Bustuni, ang pagkakamali ay hindi pa katapusan ng iyong karera. Bagkos ito ay magbibigay ng magandang aral sa iyong buhay. At pwede ka ring matuto mula dito. Alam nyo ba na marami ding negosyo si Bustuni na hindi din nagtatagumpay? Pero bago natin pag-uusapan yun, focus muna tayo sa Jollibee. At kung napapansin mo rin, may mga menu dati ang Jollibee na hindi din talaga pumatok sa masa. Meron dito yung yubang burger, chicken barbecue at iba pa na ngayon wala na sa menu ng Jollibee. Dito talaga natin maiintindihan na hindi talaga lahat ng menu na ilalabas natin o serbisyo sa ating negosyo na tatangkilikin talaga ng mga tao. Kahit may pangalan ng negosyo natin. Sabi pa nga ni Bustuni noon na yung chicken barbecue na inasahan talaga niya na papatok talaga noon dahil matindi ang preparasyon nila sa produkto na yun. Pero hindi pa rin ito ganun kapatok. Tulad ng nasabi ko, marami ding negosyo na ginawa si Bustuni na hindi din talaga nagtagumpay. Maraming research ang ginawa nila patungkol sa mga business na ito at malaki din ang nagiging kapital. Isa na dito ang Mary's Chicken na sa pagkakalam ko nagsara na noong 2001. Sa totoo lang kasi napakarami sa atin ang takot lang talaga magkamali o malugi. Pero parte talaga ito ng buhay. Sa palagay ko wala talagang magiging exempted dyan. Kahit sabihin pa natin na okay na ang buhay mo, pero hindi pa rin pwedeng hindi ka magkamali dyan sa mga bagay na gagawin mo. Pero sa halip na magmukmuka at mawala ng pag-asa sa buhay, ay dapat tumuloy ka pa rin. At dapat matutunan mo kung paano babangon mula sa pagkakamali at sumubok ulit. Kasi hindi ka talaga magtatagumpay kung susuko ka na lang sa kabiguan mo. Gamitin mo itong pagkakamali para mas gagalingan mo pa. Dahil hindi naman lahat ay magiging perfecto lalo sa umpisa. Number 2, tumulong ka rin sa iba. Halos alam ito ng karamihan na ang Jollibee Company ay aktibo din sa pagtulong sa mga tao. Hindi lang sa pagbibigay ng trabaho o oportunidad. Meron din silang mga foundation na nagbibigay ng scholarship sa mga programa para sa mga kabataan. May mga programa din para sa mga farmers natin. At tumutulong din sila sa mga nasalanta ng mga kalamidad para sa mga apektadong pamilya. At sa ibang pagtulong na hindi na rin na ibabalita pa. Ang point ko dito, hindi lang talaga about sa pira-pira lang ang buhay. Ang mahalaga dito, makakatulong ka din sa mga ibang tao o sa community mo. Dahil isang tao din po ako na naniniwala sa karma. Na kung ano yung binibigay mo sa iba, ay para bagang siya din yung babalik sa'yo. Ang kabutihan na binibigay mo ay kabutihan rin ang aanihin mo. Ang buhay ni Bustuni Caktiong at ang success ng Jollibee ay isang magandang kwento na nagpapakita sa atin na hindi mo naman kailangan na maging mayaman para masabing garantisadong successful ang iyong business o maging successful sa iyong career. Kaya lang tulad ng nasabi ko, nangangailangan din ito ng matinding pangarap, determinasyon, pagkilos at diskarte para maiangat mo pa ang negosyo mo at ang buhay mo. Dahil hindi ka talaga magtatagumpay kung hindi ka makakaranas ng kabiguan at hindi ka rin magkakaroon ng malaking blessings kung wala ka rin pakialam sa iba at sakim ka. Maaring hindi pa natin alam ang lahat ng kwentong tagumpay ng Jollibee, pero malaking tulong na rin ang mga aral na ito at magiging guide natin na posible pala o kaya pala natin magtagumpay kung gagawin din natin ang mga ito at hindi tayo susuko. Number 3, dapat may pangalan at logo ang negosyo mo. Isa sa mga bagay na nakakalamang sa Jollibee ay ang logo at ang pangalan nito.
Isang pamamaraan kasi ito para makilala pa ang kanilang brand. Alam naman nating lahat na yung logo ni Jollibee, mapabata o matanda, kilala talaga nila ito dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gumagastos ang Jollibee ng napakaraming pera para sa mga komersyal o para mas makilala pa sila, na kung tutuusin kilala naman na sila halos sa buong mundo. Dito natin makikita na napakahalaga din ang pangalan at logo sa isang negosyo. Kaya naman kung magtatayo ka ng negosyo, napaka-importante na isipin mo rin nang maayos ang brand mo. Hindi lang yung basta tayo ka lang ng tayo ng negosyo mo, na yung tipong tayo ka lang ng siumay business mo pero wala namang pangalan. O di kaya ay wala ka namang marketing strategy na ginagawa. Sigurado sa umpisa hindi ka pa makagawa nito. Pero pag tumagal na ang negosyo mo, sikapin mong mabigyan ng maayos na pangalan o logo. Kasi malaki ang factor nito sa pag-usad ng business mo at makakatulong sa iyo ito for the long term. Lahat ng nakikita mong successful na businesses, mga fast food chain, mga sapatusan, mga damitan, may mga pangalan talaga yan. Hindi yan basta business lang na walang pangalan. Kung maayos na maayos na pagkakilanlan. Number 4, matutong mangarap at kumilos. Sabi nga libre ang mangarap, 'di ba? Ito din ang sabi ni Bustoni. Kaya wag mo nang tipirin ang mga pangarap mo. Kumbaga, lakihan mo na. Nangangarap ka lang din naman. At ang pinakamalaga sa mga pangarap mo para maabot mo ito, sabayan mo ng pagkilos. Kaya dapat kumilos ka, hindi lang basta nangarap ka. Isa pa sa mga pangarap ni Bustoni noong nag-uumpisa pa lang ang Jollibee, ay magiging isa ito sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo talaga. Kung titingnan natin ang pangarap ni Bustoni na maging isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, ay para bang imposible itong magawa. Lalo na kung nalaman mo ito nung nag-uumpisa pa lamang siya. Pero sa kabila ng lahat ay tuloy pa rin siya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Kung hindi man niya ito makukuha, masasabi natin na malayo na rin ang naaabot ng Jollibee Company sa larangan ng negosyo. Kaya naman, bakit ka mahihiyang mangarap? Kahit pa parang imposible itong mangyari o nagdududa sa iyo ang ibang tao. Ang importante, samahan mo lang ng malupit na pagkilos, ay may malaking chance na maabot mo ito. Hindi man ganun kadali, pero ang mahalaga, umuusad ka papunta dito. Kaya dapat huwag kang huminto at sikapin mong tuloy-tuloy ka lang sa pag-abot ng mga pangarap mo. Number 5, dapat alam mo ang kailangan ng market. Base sa aking pananaliksik, bago pa natin nakilala si Jollibee, nag-umpisa muna si Bustoni sa ice cream parlor business. Oo, tama ang narinig mo, walang Chicken Joy doon. Sa time na ito, naging okay naman ang kanyang ice cream business. Pero kalaunan, naisipan nila na maglagay ng iba pang pagkain, tulad ng hamburger, fried chicken, fries at iba pa. Ang nangyari, mas lalong naging patok ang kanilang negosyo. Ayon sa nabasa ko, may time pa nga na sa sobrang haba ng pila sa kanilang pwesto, imbis na sa time na ito ice cream ang main products nila, ay ito na nasa bagong menu ang gusto ng kanilang mga customers, o ito na yung hinahanap ng mga tao. Kaya pagkalipas ng ilang taon ay nagpalit na sila ng pangalan at logo. Ito na yung Jollibee na kilala natin ngayon, at nag-focus na sa mga ganitong klaseng pagkain. Napahanggang sa ngayon, tinatangkilik na ng mga tao. Kaya ang ibig sabihin lang nito, para magtagumpay ang isang negosyo mo, ay kailangan mong malaman at mapunan ang pangangailangan o gusto ng isang market. Hindi po pwedeng dahil gusto mo lang ay yun na ang gagawin mo, which is wala namang masama doon. Pero mas malaki ang chance na magtatagumpay ang mga bagay na gagawin mo kung meron itong demand o kailangan talaga sa market. Number 6, kailangan mong mag-take risk. Para sa inyong kalaman, hindi naman talaga related sa negosyo ang inaral ni Bustoni. Pero kahit pa man sa edad na 22, naglakas loob pa rin siya na mag-uumpisa sa pagninegosyo. Napakarami niyang pinagdaanan na pagkalugi, pagkamali, lalong-lalo na sa pag-uumpisa niya sa pagninegosyo. At dumating yung time na parang nakuha na niya yung maayos na negosyo. Kumpara sa mga nauna, ay isang malaking sugal na naman ang ginawa niya para magpatuloy. Sa mga time kasi na ito, ay papasok na din ang malahiganting negosyo, ang McDonald's. Maraming nagsabi sa kanya na wag na lang siyang magpatuloy dahil baka hindi niya lang kakayanin o malulugi lang siya. Dahil nga sa laki ng mga kakompetisyon niya sa negosyo. Pero hindi pa rin siya nagpatinag at sumugal pa rin at ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang negosyo. At yun nga ang
pinakamagandang desisyon niya sa kanyang buhay. Kaya huwag kang matakot sumugal. Umalis ka sa comfort zone mo o pinagkakalagyan mo ngayon. Number 7, mag-expand ng negosyo kung kaya mo na. Tulad ng nasabi ko, nag-uumpisa lang ang business ni Bostone sa pagtitinda lamang ng ice cream hanggang sa nagiging number 1 na fast food chain sa buong bansa. At hindi lang yan, nagkakaroon pa ng mga pwesto sa iba't ibang panig ng mundo. At isa sa may maraming corporation at may hawak na iba't ibang mga brand. Kaya naman huwag kang matakot magpalaki pa ng negosyo kung kumikita naman ang kasalukuyan mong negosyo ngayon. At lagi mo itong tandaan, kapag kumita ka na sa negosyo, dapat lagi mo itong i-reinvest para mas lalago pa ito. Huwag mo kagad sayangin lang sa mga walang kwentang bagay, pangbibisyo o ipang susugal, kasino, sabong at iba pang naglulustay lang talaga ng pera. Tulad ng nasabi ko, ang negosyo dapat itrato mo ito na parang anak mo lang, na kapag maliit pa, kailangan mo talaga ng matinding atensyon at pag-aaruga para lumaki ito ng maayos. Pero pag tumagal na ito at may kakayahan na i-sustain ang kanyang sarili, kahit wala ka pa dito, kaya na niya ito. Tandaan mo, ang isang bata ay hindi naman forever na bata. Tulad din to ng business mo na pwede din yan lumaki pag tulungan mo lang ito na lumaki. Hanggang sa susunod na pagkikita, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa ating channel at paalam.